Hi everyone! So today is December 1 and it's currently 2:09 in the morning. Actually, kaninang nag-aayos ako, iniisip ko kung itutuloy ko bang i-film itong video na to today or maybe some other time na lang. Kaso na-realize ko, what if merong palang problem yung unit? So, hindi ko na siya pwedeng return or refund kasi medyo matagal na siya. And kung meron kayong naririnig na medyo maingay sa background, dahil malapit kami sa palayan and meron yatang machine or something. Ito yung parcel na i-unbox natin today. Ito yung ating iPhone 11 and if you'll notice, binira ko na yung mga information na hindi na dapat makita. And binili ko pala to from The Loop by PowerMac. Kung mag-order din kayo online, make sure nyo lang na real seller yung pagbibilhan nyo para at least safe kayo, di ba? If possible, kung meron naman option dun sa payment method din nyo na cash on delivery, yun na lang yung i-select nyo para at least kahit big purchase siya, hindi medyo nakakatakot. If you'll notice pala, balot na balot yung ating parcel ng bubble wrap. Meron din siyang fragile sticker here. Tapos, nung din-deliver sa akin to, sasakyan yung gamit ng nagde-deliver. So, super secured naman yung item natin. Buksan na natin siya kasi baka anong oras na naman tayo matapos. So, I got my cutter here. I-open ko na siya. Sana habang nag-unbox tayo dito, hindi na maingay yung sa labas, no? Nakabox naman siya sa loob. Ating box. So, naka-tape din siya na clear dito. Kita niyo naman, no? And nagpi-play naman yung ating camera. Baka pala salita ako ng salita dito. Hindi siya naka-play, no? So, eto siya. Oops. Ito yung laman ng ating box sa loob. Balot pa rin siya ng bubble wrap. Medyo mabigat siya kasi ito na yung mismong unit natin. Dahan-dahan lang tayo kasi ito na yung mismong gadget natin. Ito na yung mismong box niya. If ever man meron siyang damage or something wrong, pag binalik natin, at least walang damage yung box, diba? Kita nyo na ba? May hula na ba kayo kung anong color ng ating unit? Ayan o. Ang kinuha ko pala is yung 64 gig lang kasi hindi ko naman kailangan ng malaking storage. Super sealed pa. Oops. Tanggalin na natin itong plastic. Ito na yung ating iPhone 11. Let's open it na. Sa mga phone talaga, gusto ko yung white kasi malinaw siya. I mean, ano ba tawag doon? Bright siya sa mata. And pag hinahanap siya, feeling ko mas madali siyang mahanap kung i-compare sa black. Ito yung kanyang screen. Tanggalin na natin itong plastic niya. Sa box pala niya, ang included na lang is... Wait lang, itatabi ko muna yung phone. So, ito yung laman ng kanyang box. Let's check what's inside. And eto lang, mga paper. And meron pa siyang sticker. Unlike dun sa iPhone 16 Pro Max na wala na talaga siya. Tapos, yung isa pang included sa box niya is yung kanyang charger. Pero wala pa tong adapter. So, kailangan mo bumili separately. Since na-open na natin itong phone, let's turn it on na. Na-setup ko na itong iPhone 11 and chinek up ko, chinek up, para naman akong doktor, no? And na-check ko na din yung kanyang settings and yung battery health niya. So far, okay naman, wala naman problem. So ngayon naman, pag compare natin yung size and itsura ng iPhone 10, iPhone 11, and iPhone 16 Pro Max. So, etong unit na to, una kong papakita sa inyo is yung iPhone 10 ko na ilang taon nang nasa sa akin. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa and gumagana. Ang problem lang niya is yung kanyang battery health. Though may power bank naman, pero
mabilis talaga siyang ma-drain. So, hindi na siya ganun ka-useful para sa akin. Nabili ko pala itong iPhone 10 ko sa States noon. And if I'm not mistaken, alam ko, bagong release pa lang siya noon. So, imagine gaano na siya katagal sa akin, di ba? So, ito yung ating iPhone 11. And ito naman yung ating iPhone 10. You'll notice naman na medyo maliit ng konti yung iPhone 10. Sa lapad naman, iPhone 10 compare dito sa iPhone 11. Ayan yung kanyang difference. Medyo malaki-laki din ng konti. Side by side, iPhone 11, iPhone 10. And ang camera ni iPhone 10 is yung one single na diretso. Unlike dito sa iPhone 11 na dalawa yung kanyang camera na separate siya. Kung tatanungin niyo naman yung color difference ng dalawa, since pareho naman silang white, etong iPhone 10, though white siya, meron siyang hint na pagka-grayish. And eto naman iPhone 11 natin, white siya, pero meron siyang parang pagka-cream. Ganon yung dating niya. Difference ng iPhone 11 sa iPhone 16 Pro Max. Etong iPhone 16 Pro Max ko, nabili ko lang siya recently. If I'm not mistaken, 1 or 2 months ago. So, super bago pa to. If you'll notice, malaki talaga yung difference since Pro Max naman to. So, if side by side naman, makikita nyo na etong iPhone 11 natin, medyo pabilog siya. Ayan. And eto naman iPhone 16 Pro Max natin, super flat siya. Mas makapal si iPhone 16 Pro Max if i-compare dito kay iPhone 11. Again, pareho lang silang white, etong iPhone 11 and etong iPhone 16 Pro Max. Pero ang difference nila, etong iPhone 11, sabi ko nga, meron siyang pagka-hint ng cream. Ito namang ating iPhone 16 Pro Max, as in, white na white siya. Puting-puti siya. So, ito yung ating iPhone 10, iPhone 11, and iPhone 16 Pro Max. iPhone 10, iPhone 11, and iPhone 16 Pro Max. And if you'll notice, talagang sunod-sunod yung kanilang size, diba? Ngayon naman, since ang topic naman natin talaga dito is yung iPhone 11, papakita ko pala sa inyo yung mga accessories na nabili ko. 1, 2, 3, 4. I got 5 phone cases here for the iPhone 11 na kaka-unbox lang natin. Ito yung na-order ko na pinakauna, which is yung glittery pink natin na para siyang clear pero hindi siya totally clear kasi glittered nga siya. Oops. Nakuha ko pala to sa mismong Lazmall. And hindi siya ganun kamahal. As in, sakto lang yung presyo niya. This is how it looks like. Super girly-girly siya. If you'll notice naman, MagSafe itong ating first phone case. Let's try it na. And tignan natin kung maganda siya. There you go. Super pretty siya. Girly-girly. Pink na pink. Pero dito sa side niya, clear lang siya. Actually, ito yung pinaka-favorite ko, sa totoo lang. Let's check naman yung ating other phone case na binili online. And, tada! Style and sa brand, same na same lang sila nito. And this one naman is blue. Hindi siya dark blue, ano lang siya, parang powder blue. Pero sa camera, parang siyang super light, no? Sa personal naman, hindi siya super light. As in, mid blue, ganon. Hindi siya super dark, hindi siya super light. Sakto lang siya. And, ito yung ating second phone case. Ilagay naman natin itong blue version. There you go. So, super nice niya, no? As in, same na same lang talaga sila. Walang difference at, ay hindi, meron naman difference since blue nga to and pink yon. Pero yung style niya, same lang. Ito naman yung ating third phone case na nabili ko again online. And, tada! Oh, ayan. Wala talagang difference at all. Ay, hindi. Meron. Again, meron. Kasi different shade lang siya. Combination of purple and green. So, open natin siya para mas ma-appreciate natin yung color. Super nice. Girly-girly din siya actually. Pero of course, mas girly-girly itong ating pink version. Lahat sila, same store lang yung pinag-orderan ko and same price lang.
The next phone case that I'll be showing you guys is this one. Okay, nag-focus naman yung lens natin, no? I hope so. And talagang nalilito ako. Tingin ako ng tingin doon. Pero hindi ko kasi maiwasan talaga, promise. So, sorry, no? Let's open it na. Hold on. Kunin ko yung aking cutter since meron siyang sticker dito sa baba. There. So, and tada! It's a super simple MagSafe case lang siya. Meron pa siyang sticker here. Meron din siyang sticker dito sa loob. Oops. Super nice. Ayan yung itsura ng ating phone cases. Kayo, kung papapiliin kayo, anong mas better para sa inyo? Itong plain na clear MagSafe? Or itong tatlo na meron siyang pagka-glittery? Ay, oo nga pala, wait lang. Meron pa akong nabili. Alam ko sa Shopee ko na-order to. Wait lang, wala naman information, no? Kasi hindi ko siya nabura. Tatakpan ko na lang. Open na yung kanyang packaging kasi nung pagkarating sa akin, chinek ko agad kung tama ba yung pinadala. Tada! Wait, nagfo-focus ba yung aking lens? This one naman is super girly-girly. Kasi, meron siyang... Wait, tanggalin ko to. Meron siyang mga flower. And hindi lang siya plain flower kasi para siyang 3D. Ayan o. As in, 3D talaga siya. Hindi siya yung parang flat drawing lang or flat na print lang. Hindi siya ganon. Meron talaga siyang nakadikit. Ayan o. Ang downside pala nito is hindi siya MagSafe. Unlike yung mga nauna kong nabili, itong from Lazada na clear, and itong tatlo na glittery, mga MagSafe lahat sila. Pero, kaya nagustuhan ko to is because dito sa kanyang baba na part, meron siyang parang bilog. Ayan o, dalawa siya. Kasi, merong kasama na strap. Pag binili mo to, included na agad itong strap niya. So, no need na bumili yung mga parang binili ko last time. Kung napanood nyo yung unboxing ko ng iPhone 16 Pro Max, all you have to do is to i-insert mo lang siya here. There. And yung kabilang side naman, insert mo lang dito sa bottom part niya na may bilog. Let's try naman na ilagay yung ating mismong phone. And let's see kung cute ba siya. There! So, super fit na fit siya. And again, if you'll notice, 3D yung flower effect niya dito. Tapos, meron siyang parang butas dito. Ayan o, kung nakikita nyo. Pero I doubt na lalagyan to ng mga credit card. Kasi sa loob niya, direct na mismo yung phone eh. So, kung i-insert mo yung credit card dito, edi magagasgas yung cellphone, no? Siguro ano lang to, design lang siguro to. Pwede mo siyang ihang sa hand mo na ganyan. No need na para hawakan mo mismo yung phone na this way, di ba? Kaya, nagustuhan ko to. Super nice niya. Yung downside lang nito is hindi siya MagSafe. So, hindi mo siya magagamitan ng any MagSafe accessories. Hindi siya possible. So, since we're done na sa ating mga phone cases na nabili ko for our iPhone 11, let's check naman kung ano yung mga iPhone accessories na kakailanganin natin. Dahil, ito lang yung naka-include sa packaging na accessory niya. Well, except dun sa sticker and dun sa mga papel-papel or booklet something niya. So, what we need is an adapter. And luckily, nakabili na ako nung una dahil yung iPhone 16 Pro Max natin, wala din siyang adapter na kasama. I already have this one. And kung nagbabalak kayong bumili, available naman to, I think, sa Power Mac or sa online, meron din sila. Pero make sure nyo lang na original yung bibilihin nyo. Kasi pag mga ganito, talagang nakakatakot kung fake, 'di ba? Ang price nito is 1,290. Nabili ko to sa SM Pampanga yata na Power Mac. Obviously, nabuksan ko na to dahil ginamit ko na siya before pa. So, ito yung kanyang itsura. Let's check nga kung pwede siya dito sa charger na kasama ng ating iPhone 11. Hold on. Ayan. Pero, dahil nga meron na akong mga accessories na nabili before, meron din akong MagSafe charger here. Again, nabuksan ko na siya dahil dun sa ginagamit kong phone ngayon. And ang price pala nito is 2,690. Available to sa online ata
or any Power Mac or mga Apple distributor. Ito yung ating MagSafe charger from Apple mismo siya. Next accessory na meron ako na pwede natin magamit sa ating iPhone 11, itong muff na nabili ko. MagSafe din siya. Kung hindi nyo napanood yung aking previous na iPhone unboxing, itong purpose ng muff na to is para siyang stand ng phone mo. So, if ever you're gonna take a picture or video, easier na siya. Kasi no need na humanap ng pang-stand mo sa mismong phone mo. Kasi this one naman is magnetic. And magagamit mo siya ng paganyan. Or if you wanna do it landscape, pwede din siya. Adjust mo lang siya ng ganyan. And if you wanna make it a stand, as in literal na stand, open mo lang yung dito sa bottom part niya, and ganyan yung itsura niya nun. Super useful etong muff na to. And next accessory na pwede natin gamitin dito sa ating MagSafe phone case is this one. It's a MagSafe power bank. Ayun lahat ng mga accessories na pwede nyong magamit. Before tayo mag-end dito sa ating video na to, siguro mas interesting kung ipapakita ko sa inyo yung box ng ating iPhone 10, iPhone 11, and iPhone 16 Pro Max, no? What I got here is my iPhone 10 box, and this is how it looks like. So imagine, ang tagal-tagal na ng cellphone sa akin, and until now, buhay na buhay pa rin yung kanyang box. Super kapal pa ng kanyang lalagyan. Dahil nung time na yon, kung hindi ako nagkakamali, yung mga, ano bang tawag doon? Yung parang set siya, meron pang kasama na earphone na yung may cord. Meron pa siyang ganon, yung merong mic. Ito, yung unang laman niya, mga papel-papel. Oh, di ba? Meron pa siya. Wait lang, ano yung laman niya? Oh, yung ano lang, yung parang manual. Sorry. Meron din siyang yung pangbukas na dun sa side niya. Talagang nandito pa. Buhay na buhay pa siya. Lastly, meron pa siyang dalawang sticker. Kasi ako pag bumibili nun, hindi ko man ginagamit. Actually, yung mga nauna ko din phone, hindi ko na kasi alam nasan yun eh. Pero eto, existing pa. Ayan o, talagang dalawang piraso pa siya ng Apple sticker. Balik natin dito. Pero, ma-save ko siya, diba? Aside from that, ito yung laman ng box. And ito yata yung paper wrap nung parang adapter niya. 'Di ba ngayon parang flat na siya, yung mga adapter. Before kasi yung parang maliit siya na square. So kaya ganito yung kanyang shape. And if you'll notice, medyo nag-iba na yung color niya kasi super tagal. Pero at least 'di ba nandito pa until now. And oo, tama nga ako kasi meron siyang kasama ang earphones. Ayan yung lalagyan niya, oh. Pero yung earphones na to, nasira ko na. Sad to say. Pero at least yung lalagyan nandito pa, 'di ba? Sayang, no? Sana na-save ko din siya. Para at least remembrance, no? And, eto, hindi ko alam ano to eh. Papel siya. Siguro para ano to? Para to sa ano, yung, ano ba tawag doon? Yung saksakan, yung cord niya. Eto siya. And, yun, alam ko, sira na din. Kasi alam niyo naman yung Apple, yun yung unang nasisira, diba? Yung charger. So, ayan lang yung laman niya sa loob. For adapter na paper. Tapos, yung for charger na paper. And, ito naman, yung lalagyan ng ating earphones na nasira na, sad to say. And, yung mga papel-papel niya. Ito yung box ng ating iPhone 10. And, thank God na na-save ko to. Hindi ko to itatapon. Mamaya pala, sasabihin ko yung reason bakit ako bumili ng iPhone 11. Ito yung pinaka-recent purchase natin. Since 11 na siya, medyo manipis na. Pero alam nyo, alam ko kung hindi ako nagkakamali. Yung iPhone 11, nung nirelease siya nung, as in yung, nung time pa na yon, yung super panahon niya, alam ko, yung box niya medyo makapal din eh. Yung parang meron pa siyang included na earphones. Correct me kung mali ako pero sa pagkakatanda ko, ganon siya. Kaso lang, alam ko, yung mga iPhone 11 na brand new ngayon, parang nirepack nila. Parang ginaya nila yung mga recent na mga labas ng iPhone. Kaya maninipis na din sila. So, eto siya, mga papel-papel niya. Pang-open ng lalagyan ng SIM card. Ang meron na lang is yung kanyang
cable. O, diba? Sabi ko sa inyo, mas makapal yung box ng ating iPhone 10 compare dito kay iPhone 11. Please comment down below kung ganito ba yung original na packaging nung unang nilabas siya or nag-repackaging na lang sila. Yung box ng ating iPhone 16 Pro Max na pinaka-recent na phone ngayon, the iPhone. And eto siya. Manipis na siya. Actually, parang kasing nipis na siya nitong iPhone 11 natin eh. And of course, medyo malaki siya dahil nga Pro Max. Pag inopen siya, ito yung kanyang laman. Sorry, wag na natin include to kasi ito lang naman yung pang-wrap niya dun sa taas ng screen niya. So, ito yung laman niya. Aside from that, ito yung mga papel-papel niya sa loob. And wala na siyang sticker. iPhone 10, iPhone 11, iPhone 16 Pro Max. O, diba? Pinakamanipis na si 16 Pro Max. Pero parang almost the same lang si 11 and 16. Ang naiiba lang is si 10 dahil super kapal niya. Before I forgot pala, the reason why I got a new phone is because itong iPhone 10 ko, paano ko ba siya sasabihin? Kasi very important sa akin itong cellphone na to. Nabili ko siya, actually buhay pa yung lola ko noon, and super important sa akin tong phone na to kasi yun yung last cellphone na nakita ng lola ko na binili ko nung nandun pa siya. Kaya very important sa akin itong phone na to. Ayokong tuluyan siyang masira and hindi na mag-work. Kaya I decided na bumili ng iPhone 11 instead para at least dalawa pa rin yung aking phone na ginagamit. Meron akong smart SIM card and meron akong touch mobile SIM card. Kasi gusto ko hanggat kaya ko, working pa rin siya. So, yun nga, hindi na healthy yung battery niya. And pag mahalagang bagay sa akin, gusto ko talagang ikikip ko siya. Ganun kahalaga itong cellphone na to sa akin. Kasi, mahal na mahal ko yung lola ko. Kaya, ayokong, alam niyo yun, ayokong tuluyang masira itong cellphone na last kong binili nung buhay pa siya na nakita niya pa mismo nun. Ayun yung reason. And iPhone 11 yung pinili ko dahil meron na akong latest eh. Hindi ko na kailangan, sa totoo lang. Kaso nga lang, since gusto kong masave itong phone na to, iPhone 11 yung pinili ko dahil ito na yung pinaka, ano bang term dapat gamitin? Ito na yung pinakaluma na brand new na available. Ayoko naman kasing bumili ng mga used dahil baka mamaya sakit lang sa ulo yon, mas stress lang ako. 64 gig lang pala to kasi hindi ko naman kailangan ng big storage since 1 terabyte naman na to. So, talagang for ano lang to, call and text messages, ganyan. Or messenger siguro, ganon. So, aside from that, wala nang paggagamitan na ibang bagay to. Talagang extra phone lang yung kailangan ko para masave ko lang itong old cellphone ko. Hindi ko siya ikikip sa box niya. Ang gagawin ko, pag umaalis ako, iiwan ko na lang siya sa bahay para at least safe siya. And siguro kahit once a week gamitin ko siya kahit saglit lang. Sa totoo lang, meron akong old phone nun. Para siyang lumobo. Apple din yun ha, promise. Parang umangat yung screen niya. Tapos yung battery naging balloon. Ganon. Ayokong mangyari sa phone na to yung ganong situation. Kaya as early as possible talagang pinalitan ko na siya kahit pwede pang gamitin talaga. Yun yung reason kaya pinalitan ko yung phone ko. Pero hindi talaga ako yung tao na kailangan madaming cellphone. Kailangan lang talaga. So, ayun lang. I think hanggang dito na lang yung aking video. Grabe, napahaba na naman to, no? Ang dami-dami ko kasing kwento, chika-chika, no? So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Talagang na-appreciate ko yung time na nilalaan nyo para sa mga videos ko. And alam ko, nasa 209 subscribers na tayo. Though, super liit lang nun, as in katuldok lang sa mga iba, di ba? Pero para sa akin, super malaking bagay na sa akin yon, and na-appreciate kong lahat kayo. I'll see you guys again. Bye!